Good day once again mga kapatid. Ayan, kumusta po tayong lahat mga kapatid? For this video mga kapatid, gagawa po ako ng video na kapupulutan po natin ng aral pagdating po sa larangan ng pag-aalaga ng pabo. Linisin natin ng konti yung ating kamera. Ayan. So ayan, malinis na ng konti. So gagawa po tayo ng video mga kapatid. Ibabahagi ko po sa inyo ito dahil matagal ko naman itong sinasabi sa mga vlog ko po. Kaya lang ngayon napagtanto ko talaga na sana maitawid ko ito sa inyo. Dahil sa katagalan ko na po sa pag-aalaga ng pabo, may mga problema na po talaga na aking kinakaharap. Lalo na po sa larangan ng pagkain. Sa pagkain po talaga ng mga pabo, dito po yung pinaka number 1 na problema talaga sa pag-aalaga natin ng pabo. At ito po, ibabahagi ko po sa inyo. Sana po makakuha po kayo ng kaunting idea. Ito po, here we go, let's go! Ayan, kita nyo naman mga kapatid. Ito po yung aking mga pabo. Tapos maulan po ang panahon ngayon. Tuwing hapon, madalas na umuulan dito sa amin. Kaya ito yung hitsura, maputik. Ito po yung simpleng kulungan ng aking pabo. Kung nakikita nyo, may mga ilang halaman na po akong naitanim dito sa loob. At ito, may isa pong puno na saging dito na kusa ko na lang itinanim ito kasi binigay po ito noong mga nakaraang mga buwan. So sa ngayon po mga kapatid, kung nakikita nyo, ayan, may hinog na po yung kanyang bunga. So kahit nag-iisang puno lang ito mga kapatid, malaking bagay po ito na naidulot at na ibigay sa akin. Kumbaga nakakuha po ako ng motivasyon dahil sa punong ito. Kaya ibabahagi ko po sa inyo, lalo na po sa mga nagsisimula pa lamang po sa pag-aalaga ng pabo. So kung nakikita nyo mga kapatid, kasi dati dito sa paligid dito wala akong makitang saging kasi ayon sa kanila namamatay daw yung saging. Ngunit nang sinubukan ko, hindi naman pala. So naniwala ako sa sabi-sabi. Ngunit ayun, nang nag-try po akong magtanim, ito bumunga na po. Nang nagsimula yung bumunga mga kapatid, papasilip po dito sa kabila. Ayan, may mga tanim na po ako. Mangilan-ngilan lang. Kasi hindi ito, kasi ang lupang ito ay hindi po amin. Ngunit kung tumanim lang sana ako nung nagsisimula ako ng mag-alaga ng pabo, maraming puno na po ng saging na bumubunga ngayon. Kaya lang, kita nyo naman oh, ang mga punong ito, tinanim ko ito nung nagsimula na pong magdala ng puso ang punong yon. Nung may hinog na, ayan, andun pa. So saka pa lang ako nagtanim ng saging. Kita nyo naman ang tataba ng mga saging. Siguro isa rin sa dahilan dahil yung mga dumi ng pabo andito sa loob. Ayan, kahit ganito lang po yung ipinakita ko sa inyo mga kapatid, alam ko na po na nakuha nyo na po yung gusto kong iparating sa inyo. Diba? Kung marami lang sanang itinanim ko noon kasabay nung punong yon, sa ngayon napakaraming bunga na po siguro yung aking naani. Kaya lang hindi pa naman huli ang lahat, pero ayan lang, yun po yung gusto kong ibahagi sa inyo. So sa mga gusto pong mag-alaga ng pabo o sa nagsisimula po mga kapatid, magtanim po kayo sa inyong paligid ng mga pagkaing pwedeng ipakain sa ating mga alagang pabo. Isa po sa rason kaya matagal po ako bago nagtanim dito ay kasi ang lupang ito ay hindi amin, di ba? Mostly kasi ng rason natin, sayang lang pagpapaalisin na tayo ng may-ari. Pero dumaan na po yung ilang taon, hindi pa naman kami pinaalis. Ayun, sayang, hindi ako nakapagtanim ng maaga. Hindi sana ngayon, yung mga bani ng saging, nagagamit ko na sana sa pagpapakain sa aking mga alagang pabo. Ayan, ngayon pa lang ako nagtanim ng talisay. Kasi yung dahon yan, pwede ring ipakain. Ayan, umuulan na mga kapatid. Ayan, paparating na po yung ulan. So, mamaya ko na lang puputulin yung saging. Titingnan natin kung saan magpapasilong itong mga pabo. Pasilong na mo kay Uwan! Pasilong na mo kay Uwan! So, ayan, dito muna tayo sa gilid. Titingnan natin kung saan sila magpapasilong. So, ayun po mga kapatid, yun po ang gusto kong ibahagi sa inyo.
Kung sa inyo po ang lupa na inyong inaalagaan, mas maganda po na ngayon pa lamang ay magsimula na po kayong magtanim mga kapatid. Kasi napakabilis lang ng panahon. Parang ilang cycle lang ng ating pabo, yung ating mga tanim na saging, ayun, di natin namamalayan ay bumubunga na pala. Maging ganun din, lalo na yung mga Madrid de Agua, napakalaking bagay. Kita nyo naman, oh. Madrid de Agua itong dahon, oh. Yan. Bibigay ko yan. Minsan, hinahalo ko doon sa gilingan o sa shader. So, ayun. Lumalakad na po yung aking mga pabo papunta doon. Kasi doon, pwede silang magpasilong. At dito rin, may kaunting trapal dito. Kaya lang, andun yung malaking pwede nilang pagsilungan. Ayan. Mas maganda po talaga pag mayroon pong kulungan na kagaya nito. Kagaya nitong sa aking Bourbon Red at sa aking hybrid na turkey. Ayan. Kasi tuwing tag-ulan, hindi sila mababasa at hindi po masyadong maputik yung kanilang kulungan. Kaya lang, need natin na maglagay ng mga sansan, ipa ng palay, o rice hull. Ayan, ito po yung aking mga hybrid na turkey. Hybrid turkey. Si Zoro, si Nico Robin, si Nami, at saka si Sanji. Ayan, 4 na pirasong pabo na hybrid ni Eric Ambaking. Ang lakas ng uwan mga kapatid. Grabe yung ulan. Ito po yung kagandahan pag mayroon pong pabahay yung ating mga pabo. Ayan. So, ang pinaka-purpose talaga nitong dalawang kulungan na ito, o dalawang kwarto na ito, ay para po ito sa aking mga hybrid turkey. Ayan, kagaya niyang 4 na pirasong hybrid. Ginawa ko po talaga ito dahil experience ko na po talaga doon sa mga normal color na mahirap po pag walang kabahay. May kamahalan po yung materialis ng mga hybrid, lalo na sa Bourbon Red. Ayun, kita nyo naman, andun sa kabila yung Bourbon Red. So ibig sabihin, ang nakikita natin na maganda po kasi kita nyo naman, oh, hindi sila nababasa. Kapag tag-init, ayos lang din kasi minsan, pagkahapon, pumapasok po yung init ng araw dito sa loob. Ayan. So, ipapasilip ko po sa inyo yung mga normal color ko po na wala po silang sapat na pabahay. Kawawa po talaga sila yung mga normal color na hindi po sapat yung kanilang pabahay. Ayun, oh. Kita nyo naman, oh. Ayun, basa. Ayun, oh. Ganyan po yung hitsura nila pag tag-ulan. Andun sa unahan yung marami. Subukan natin makatawid. Kung makakatawid, dapat. So, ayun. Ayun po mga kapatid, oh. Kita nyo naman. May pabahay, ngunit hindi po masyadong malapad. Pero ayos lang, at least paano. May nasisilungan po sila. Balik rin natin to para makaupo tayo. Ayun. So, kawawa po talaga sila mga kapatid, oh. Kagaya nito, oh. Ayan. Rain or shine. Pero, kaya naman nilang mag-survive sa ulan at araw ng mga ganitong edad. Kaya lang, pag mga mamahaling pabo, Bourbon Red at saka yung hybrid, kawawa po. May kamahalan kasi yun. Kaya, ayan. Dito po natin nakikita kung gaano kahalaga yung pabahay ng mga pabo, mga kapatid. Ayan. Palapit tayo ng konti. Ayan, oh. Basa. Ayan po sila. Ayun. Nagkukumpulan sila sa ilalim sa maliit na may bubong. Ganyan po sila pag tag-ulan mga kapatid, kawawa po sila. Lalo na yung bubong yan ay may mga tagas na yan.
Yung doon, sa Bourbon Red at saka hybrid, ayun, safety talaga sila. No effect sa kanila yung ulan doon sa loob. Kaya lang yung saging hindi ko pa naputol kasi malakas yung ulan. Yung ibang sansan nabasa, ayun. Pero may naka-imbak pa naman dito sa loob. Ayan o. Sansan po yan. Inimbak ko talaga yan kasi napakalaking bagay na nagagawa niyan dito sa aking pagpapabo. Pag may sansan. Ayan mga kapatid, nagpasilong lang ako dahil hindi pa rin po tumigil yung ulan. Kaya lang mauubos yung oras ko sa kaantay kung kailan ito hihinto. So sa ngayon, puputulin ko na lamang yung saging. Kahit maulan, dadalhin ko na lang sa bahay para hindi maubos yung aking oras. Yung itong jacket ko, hubarin ko na lang. Papakita ko na lang sa inyo yung actual na naputol na po pagkarating ko doon sa bahay. So, ayan na mga kapatid, tapos ko na pong naputol. Ito na po yung saging na naputol ko mga kapatid. Hindi siya masyadong malaki na klase ng lakatan. Ito yung mga karaan na klase ng lakatan. Ayan. Yung matatandang klase ng lakatan. Pero ayos na rin. Kita nyo naman kung ilang piraso yan. Lalo na dito sa amin sa Cebu. Yung lakatan ngayon dito sa amin, nasa 60 to 70 ang isang kilo. So, ayan. Simpleng bagay lamang po ito mga kapatid. Siguro parang walang kwenta ito sa iba. Pero sa akin mga kapatid, inaamin ko po na napakalaking bagay po na naibigay na leksyon sa akin ng isang punong ito. Dito po nagsimula, kaya nakapagtanim po ako doon ng mga ilang pirasong saging. Kita nyo naman, yung palwa, napakalaking bagay na magagamit doon sa aking shader. Gamit yan pantulak. Ito, gamit ito sa tagatulak na makakain ng saging. Hindi po mga kapatid, sana po nakuha nyo po yung gusto ko pong iparating sa inyo. Kung ayaw nyo magtanim, wala na, okay lang po, wala yung problema. Pero sa kagaya ko po, na naka full time na po sa farming, naka full time na po kasi ako sa aking pagpapabo, ito, napakalaking bagay po ito na nagawa para sa akin. So, sa mga kapwa ko po breeder o sa mga gustong mag-alaga ng pabo, sana po kinapulutan ninyo ito ng aral. Magtanim po kayo mga kapatid kasi napakabilis lang po ng panahon. Tapos, may pakinabang ito sa atin yung bunga. Tapos yung bani nito mga kapatid o yung kanyang pinakapuno, napakagandang pagkain po ng ating mga alagang pabo. Pwedeng i-shop, pwede ring ipadaan sa shader. Ayun lamang po mga kapatid, simpleng bagay lamang po yung aking gustong ibahagi sa inyo. Simpleng bagay ngunit may malaking impact po talaga ito sa akin. Na dito ko po na patunayan na mas maganda po na pag may panahon po tayo, may extra time po tayo na magtanim po tayo pag may pwede pong pagtamnan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa aking munting channel. Ayan, basa po ako. Pasensya na po. So, lagi niyo po tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.